Look what I got in the mail today. Kailan ko ba to in-apply? 3 weeks ago. Pag ano to, pag gagawin mo pa to in office sa location nila, it's gonna take you 2 hours. No, more than that. 3 hours. 3, 4, 5 hours of wait. Which is very normal naman kasi siya sa ano. Ganun din naman yung antay sa Pinas. I remember yung gano'ng katagal kami nag-antay para sa passport. But yeah, easy peasy. This is the little one's passport. Yay! Let's check if it's the right info. We're missing something. Nasaan na yung ano niya? Birth certificate niya. So cute na putut-tut. Ready for travels! Let's go! It's fucking G! That was actually really rude na I just filmed you the part na nakuha ko na yung passport. I'm gonna tell you how to get your little one's passport if they are born in Canada. I'm gonna give you something. You're gonna learn something from me. Bruh. So, paano ba mag-process ng papers ng little one? Let's go get some coffee while we talk about this. For a child less than 60, for a child younger than 16 years old, nire-require nila na parent or guardian ang mag-apply form. Actually, dalawa kami ni Julian nag-sign dun sa ano niya. So, this guy, unless parents, it requires you to, ayun lang, 2 main things lang kailangan mo to apply for the passport. The application form, which is 2 pages. Then, yung birth certificate niya kasi Just one moment, please. Thank you. yeah. Okay, so yun nga, you just need, for someone who is a Canadian citizen, pinanganak sa kahit saang part ng Canada, they're automatically citizen. So, birth certificate na nakuha niyo from Vital Statistics Agency. Ano tawag doon yan? Madali lang siya. Una, pumunta ako sa location office, pero hindi na sila nagbubook ng appointment since COVID. Dahil ano nga, madaming gusto kumuha ng passport. Tapos, syempre iba urgent. Kung talagang willing kang kumuha right away, mag-aantay ka doon. So, tinanggal nila yung appointments. Then, walk-in lahat. 2 beses ako bumalik. Lagi akong yung antay ko. First 2 tries, nag-antay ako ng 2 oras. Yung una. Kaso, may pasok kasi ako sa school. Kaya hindi ko na naantay. I think may 3 tao pa before ako. Tapos umalis ako. Kaya, I have to go back the next day. Pero hindi ka nila keep yung pangalan mo sa ano. Dun sa listahan. So, you have to keep coming back. Tapos pangalawa, hindi ko na maantay kasi uwi na ako. Maaga naman ako pumasok ng mga tanghali para mga siguro 11 ng umaga. Pero, I can't wait. Sayang oras, day. Tapos yun, sabi ko dun sa babae, parang mas okay na lang na email ko. Kaya yun. Tinignan ko na lang online. Sinerch ko. Ganun din yung wait. Kung standard lang kasi yung application mo, hindi ka na, walang travel time, wala ka pang travel plans. Ang pinakamatagal na is 1 month na antay, nakasulat dun sa website. So, if you don't mind waiting, I'd just say, mail it. Tas, kailangan mo email pala yung original documents, original birth certificate. Lang siya, extra gastos lang, mga less than $30 na pagpapa-expedite ng important document. Syempre, dapat
mabilis nilang makuha dun sa passport office. Tapos yung pala sa application form, kailangan mo ng guarantor na kilala mo for at least a year or 5 years. Hindi ako sure. Pero yun, kunin mo yung friend. Ako kalala as an applicant. Wait lang. Thanks so much. So yun, guarantor. Someone you know for a while. Merong section doon na kailangan nila i-sign. Nandun na rin lahat ng information. Also, kailangan mo rin ng picture. Kung saan ka nagpa-picture, kailangan ng tatag. Ayun, the whole shebang ski. Tapos, yeah, send na lang. Then, marireceive nila. Expect ko nga 2 weeks pero I waited for an extra week. Which is no problem. Actually, next year pa naman. Tsaka wala pang flight. Alis ka ba or aalis ka? Atakas, aabante. Ano ba yung birth certificate is ka i-return daw in a separate mail. I hope so. Kasi I paid money for that too. Kaya gulat ako. Kala ko man nandun tawag yun, expiration pala ng passport ng mga maliliit is 5 years lang siya. Valid siya for 5 years, then we have to reapply para siguro i-update din yung nila, yung picture nila kasi baby siya dito. So after it expires, renew lang. No, new application. Wala palang renewal ang passport ng mga maliliit. New application until they turn 16. Tapos pag nag-16 na siya, adult passport na yung niya, i-apply niya. Tapos yun, pwede kang magbayad ng extra to get 10 years of validity. I guess it works kasi siya. Kasi yung mukha mo naman hindi ka naman nagpapalit ng anyo for pag bata ka, iba-iba yung itsura mo, pero pag matanda ka na, or yung itsura mo, yun. Yung sa akin nga, I think I only had it for 3 years na. Have couple more years till renewal. Makasabay na kami ni Sky nun. So, hey guys! Mag-update na ako kasi alam kong papasa na ako. It's time to vlog! Tiniis ko to ng 8 months na hindi mag-record ng kung ano-ano because I am off to do something better in my life po. Charot! Ngayon na lang kung papasa na ako at pa-practicum na lang. I'm back! No, actually, may practicum pa pero sabi naman ng mga teachers ko, ang bumabagsak lang doon yung mga may problema sa ugali. Ano naman nagkagawin ko pa yun? Sabi naman yun. So, yeah. Finish 4 of my exams. I have 2 more. 1 tomorrow and 1 on Friday. Hindi ko na kailangan mag-review, char. Oh. Kailangan ko na lang basahin ang slides. But, I'm gonna play One Piece in the background kasi tinatry kong makakatch up sa 1,000 episodes at lumabas na si Joy Boy. You listening? Yeah. Lumabas na si Joy Boy so kailangan ko makakatch up kasi onto the biggest part of the life na daw. To the best part of yung camera ko. Ano bang contribution mo sa buhay ko? Sino ka ba? Reason mo. Oh, I'm on episode 73 out of 1,071. Almost there. 1,000 episodes. Parang ganun sa ginagawa ni Vivi Sky ko ngayon na tinatry niyang maka-keep up sa interest at ng kung ano yung gustong gawin ng partner mo.
syempre, nag-invest sila sa'yo, so mag-i-invest ka rin sa kanila. Wow, char. Tapos, yun. It's actually nice yung ano, kasi napapanood ko rin naman siya. Ever since nung nag-start kaming mag-date, every week niyang pinapanood. Syempre, curious ka. Tapos, bakit niyo pinapanood kayo? Tapos, ang tagal-tagal na eh. 1990s pa. Tapos, maraming fans. So, ako naman, daming episode, wag na. Pero kung Grey's Anatomy, naulit ko na 5 times. 40 minutes every episode. I think I can do this one. Pero kasi ito, iba, hindi siya katulad ng sa Grey's na at least yung sa Grey's may mga medical terminology or mga kahit di ka nakatingin, di mo tutukan. Maintindihan mo pa rin. Kasi action ng tao. Ito, mga ibang concept, mga bagong pangalan. Tapos hindi ka lang malingon ng 5 seconds, na-miss mo na yung biggest part nung isang episode. Pero I'll try my very best and I'll keep you guys up to date. Hey! So, sidebar. Gusto kong i-document yung journey ng magiging registered pharmacy technician ko since may nagbayad ng tuition ko. Shout out sa nanay ko at saka kay Julian na pinag-aral ako. At sa pag-alaga ng aking little one. So, yun. In-start ko na yung pre-registration. Inaalaw nila yung pre-registration para mas mabilis yung process kasi kailangan ng mga pharmacy technician dito sa BC. I think sa sa ibang province din, in demand din itong trabaho. Lang siya, matagal lang kasi kailangan mong mag-school ng less than a year, then yun nga yung process of registration. Tas medyo pricey din yung ang daming mga exam na pagdadaanan, hindi naman libre lahat yun. So, ayun, in-start ko na yung sa akin. Kailangan kong pang ipasa yung notarized na identification ko. I-check lang nila kung ako talaga to. Ako talaga yung may-ari ng pangalan ko. Check nila yung ID, mga identification, Kemerut. Yun yung pinakaunang requirement para sa pre-registration. Syempre, licensing yun. Ipapasok sa College of Pharmacy. Stranger to my... Kasan, baby? Kasan? Parang may friend ko. Julian, tatawag ka? Ano yung ginagamit? Ask nicely. Julian. So, ito yung ilalagay ko dito yung mga process. Hindi ka malas ka dyan. Gosh. Ilalagay ko dito yung mga requirements para maging registered pharmacy technician. Registered pharmacy technicians are different from registered pharmacists. Pharmacists sila yung nagko-consult about sila talaga yung parang main takbuhan ng mga pasyente sa pharmacy, whether it be sa community or hospital. Share ko lang kasi hindi ko naman to alam dati, ngayon na matapos na ako. Ayun, yung opportunity na nakita ko while working sa retail. So, syempre gusto ko ring tumaas-taas din yung sahod ko. Pero ayoko din naman ng sobrang stress. Kasi akala ko dati magnanurse ako, pero hindi kaya ng brain cells at saka ng financials and ng life expectancy. Charot. So, ayun. Nakita ko yung opportunity na maging pharmacy technician. Pero, nung nag-start naman ako, nag-struggle din ako ng very, very slight. Kasi, kasi nga ang mahal ng bilihin dito sa BC, tsaka ang mahal ng pabahay. Walang pabahay yung rent. So, medyo nahirapan tayo.
Tas nung ready naman na ako, doon naman ako nagkabebe. Tapos naman nung nagkabebe ako, meron naman akong sponsor. Shout out sa mga sponsor natin dyan na kailangan kong bayaran. Wala siyang pakialam. Ayun nga. So, pharmacist, sila yung, meron silang power na palitan yung prescribed medication. Pero, syempre, i-check muna nila yung appropriateness ng mga gamot. Hindi lang naman basta-basta. Kasi, syempre, dinescribe pa rin sa kanila ng doktor. Suklay-suklay din si Papa Jesus. Kita mo yung ilong na yan? Pinaghirapan ko yan. Walang blackheads yan. Paano? Niluto ka. Ginawang siopaw. So, yun. Kami, like, pharmacy technicians, ang nakatoka sa mga technical duties sa hospital and community. Pag naging registered ka, so, yun, kami yung nakatoka sa pagsagot. Oh, inom mo na ito, samantalang siya. Kami yung pwede kami mag-accept ng mga verbal orders, ng mga itatawag lang ng mga doktor. Tapos, kami yung nasa window, nag-accept ng prescription. It's either kami or assistants. Ang extrang trabaho lang namin is, ang extrang responsibility, hindi lang pala siya trabaho, responsibility kasi magiging registered, we have to get our license to be a registered pharmacy technician. Meron kaming responsibility na i-check, i-double check, final checks ang tawag natin. Final check yung mga lalabas na medication. So, pagka-receive ng medication sa window, pwedeng technician or assistant ang nandoon. Check nila kung kompleto ba yung information, yung pangalan ng gamot, strength, gano kadalas sa isang araw, gano ilang araw mo siya iti-take, kung may refill, tapos check din namin yung perma ng doktor, tapos kung tama ba yung pangalan ng doktor kasi meron din silang number doon. Hindi lang siya parang papel na ganun lang. Ibabigay lang sa'yo, like sulat kamay. No, alam namin if it's fake. Especially pag siya, yung mga narcotics, yung mga drugs na may potential para sa like addiction or dependency. Meron kaming special na form na kailangan i-receive. Hindi lang siya basta-basta, tapos hindi din siya pwedeng tanggapin through phone. Dapat may approval, i-check din ng pharmacist. Actually, verbal orders, I think, pharmacist lang ang pwedeng tumanggap nun. Hindi ko alam kung tama yung magkakaalala ko. Pero, iba-iba kasi, dito sa Canada, provincial legislations, ibig sabihin, provincial laws, nagkakaiba-iba yan. So, depende sa college. Dito kasi sa aming College of Pharmacy in BC. Meron din sa Alberta, meron din sa Ontario, iba-iba. Pero usually may may commonalities, pero kailangan mong i-check pag gusto mo maging license sa ibang province. Yung sa amin, specifically, may exam din kami specifically para sa legislation. Pina-social lang na tawag. Legislation is law. Mga laws na nag-regulate para hindi ka lang mag-dispense ng mga medication kasi syempre delikado pa rin sa public na mag-dispense ka lang ng kung anong medication. So yun, sample lang yun ng isa sa mga roles and responsibilities namin. Isa pa sa big thing is kami yung nag-enter. Kasi ngayon, lahat computerized na, lahat nasa system na. So, i-enter namin yung order. May background music tayo. So, i-enter namin yung order. Kaya kailangan proficient din sa typing. Which is, kaya nga nakapasok na sa program. Pero lately, hindi ko na masyadong
ayan, entry ng mga prescriptions. Tapos kami din yung nauso sa TikTok nung pandemic, yung nagbibilang ng mga pills by fives. That's very satisfying. Pero nakakaduling siya pag wala yung anak mo, mamaya mo siya kantahan. Tapos, kailangan mo rin i-double count pag yung mga gamot na for dependency. Halimbawa, yung mga pang-depression, yung mga for pain, yung narcotics. Yun. Pwede, kami yung magpe-prepare noon. Pwedeng kami or yung assistants. Tapos, i-check siya ng isang registrant. Ibig sabihin yung may mga license. So, pwedeng i-check siya ng yung katulad din namin na pharmacy technician or ng pharmacist mismo. Pero, tinatry namin gawin yon. Tinatry namin maging efficient. Siyempre, para hindi yun na puro double check, tapos ipaprocess mo ulit, tapos double check na naman. Kasi, yung main role namin is para support sa pharmacist. Kasi, dito sa Canada, ano nga siya, diba? Universal. Maganda nga yung health benefits. Kaso nga lang, ang mga healthcare professionals natin medyo burnt out na, mga pagod na sila. Dahil na rin sa nangyaring pandemic. Tapos, kukonti lang din yung mga yung mga nagiging registered kasi nga, ayun nga, medyo pricey yung process. Tapos, kailangan pang mag-aral. Paano pag may family ka na? Hindi naman lahat. Tapos, hindi naman din lahat alam yung line ng work ng pharmacy technician. So, magre-rely ka sa kung anong meron. Kaya kami, sabi naman, gusto ko yung unti-unti kumain. Sweep. Seryoso kasi yung pinag-uusapan namin. Parang may kausap. Yung inaano ko dito eh. Ikaw ba, based sa mga experience, as a common, anong experience mo sa pharmacy na hindi mo makakalimutan? Mga manluloko sila. I don't know what he's talking about. Pharmacist yun, hindi pharmacy technician. Mga manluloko sila. Bibi naman. Ayan nga. So, demand. Ang sabi naman sa amin ng mga teachers namin, kasi nga konti lang din yung gumagraduate from the program. Tapos, yung school ko, siya lang yung public school na meron dito sa BC. Dito sa Lower Mainland, dito sa Vancouver area. Hi, Mom! You wanna say hi? I love you! Did you see your picture? Can I get a kiss? Mommy is just telling a story. Kiss. Naman na kay tita. Love mo yan si tita. Masasabi di ko I know. Pinsan mo tayo sa tuhod. Siya. Ay, pinsan ka na? Hindi. Pamangkin. Hindi. First pamangkin natin. Yeah, pinsan sa tuhod. So may natanggap din kaming news yung pinsan ko. Buntis. Congratulations Ate Biko. Thank you. Thank you, binigyan ba ng pinsan yung anak ko? Tignan mo, tapos gano'n yung kanta. It costs a lot kaya wala masyadong pharmacy technician. Kaya sabi ng mga professors ko, just do good in your practicum. Ipasa mo yung mga... Ang ingay naman ng mga to. Natakot mo yung anak ko. Sabi niya, hindi naman tayo nasa Rachel, ba?